Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Ako po ang inyong lingkod. Romdiano TV, patuloy po natin suportahan Kuya Val Santos, Matubang Kalingap Rab, Jack Tapia, Matubang Ate Edna Vlogs, Kalingap Edu at ang buong team Kalingap. Suportahan po natin ang kanilang ginagawang paglingap sa ating mga kababayan. Shoutout din po sa aking mga kagrupo sa Karepa. Suportahan din po natin sila. Wow, siguradong ka, abang-abang na mga kalingap ang mga susunod na serye ng EDSI, mas lalo tayong kikiligin. Kung noon ay paglingap lang ang nais ni Edu kay VNC, ngayon tuluyan nang nahulog ang loob ni Edu kay VNC. Nakita naman natin na nagtapat na siya kay VNC. Kaya abangan natin mga kalingap, ang mga susunod na serye, siguradong kilig overload yan. Sa naging live nga ni Red Zane, ay sinabi niya rito, na talagang nahulog na ang puso ni Edu kay VNC. Tara mga kalingap, panoorin po natin ang video na ito at huwag kalimutan mag-like sa ating video. So, bago ako lumuwas ng Maynila, nag-usap kami ni Eds. Nag-usap kami ni Eds about sa nararamdaman niya. No? 2 a.m. na dyan. 2 a.m. na. Ayan. Nag-usap kami, halimbawa, saan ba kami galing doon? Nagbilyar. Ayan. Bago pa kami nag-scout kasi kami ng umaga eh. So nagbilyar kami doon sa nagkakunting kwentuhan. Then may mga nabanggit siya na tinanong ko lang kung ano ba talaga ang kalagayan ng EDSI ngayon. Kasi, di ba, natin parang, na tayo eh. Kumbaga, na tayo doon sa magiging sila. No, parang nakapokus na tayo doon, kaya tinanong ko baka kasi mag-expect naman yung iba or hindi magkatuloy yan, hindi nabuang na tayong lahat nito. Kaya nagkaroon ako ng siguradong tanong. Nilakasan ko na yung loob ko na magtanong ay. No? Nilakasan ko na yung aking loob. Doon sa aking tinanong. Sabi ko, Eds, yung bang EDSI, saan na papunta? Yung EDSI hindi sila, tinanong ko yung EDSI, yung love team. Ayan, yung EDSI kung saan na papunta. Diba? Tinanong ko siya kung saan napapunta yung EDSI. Sabi ni Eds sa akin noon alam mo kuya, kung dati sinabi ko lang na gusto ko lang tulungan, ngayon parang ako na yung dapat tulungan nyo eh. Diba? Ang sabi niya, siya na daw ang dapat kong naming tulungan. Kasi dati parang kinain na siya ng sistema. Chona Gebertan, shout out. Kinain na siya ng sistema. Kumbaga kinain niya yung mga sinabi niya noon. Ngayon po, grabe na. Grabe na ang kanyang selos. 'Di ba nakikita niyo 'yan? 'Di ba dati parang iniisip natin na kaya nilove team si Edu kay Bianci para matulungan, magkaroon ng sponsor, no? Magkaroon ng yun nga, sponsors para sa pabahay. No? Oo nga, nabaliktad na parang kanta ng I Believe. Kaya nga, 'di ba? Baliktad na baga ang sitwasyon ngayon. May iling-iling na lang siya. Ganun-ganun siya, oh. Sabi ko, nako, patay na ang naglaso nito. Malalim na ang hugot nito. Kaya abangan nyo po sa mga serye, mga kalingap. Baka hindi na makapagpigil sa ito. Bantayan natin, ha. Bantayan natin kung ano yung mga ginagawa. Dapat matalas ang inyong gamitan nyo ng matang lawin. Kasi may mga papitik-pitik yan, no? Dapat maliwanag, laging naka-alerto ang inyong mga mata. Tulungan nyo rin baka maraming mabaliw. Baliktad na nga RR27. Tama ka, baliktad na. Baliktad na ang panahon. Tapos ngayon nagsasabi siya,
Nakapansin ko kay Bensi parang ano na, parang hindi na tulad nung dati na crush niya ako, parang napapansin ko parang nababawasan na. Sabi ko, isip-isip ko lang, pambihira ka. Nagsiselos ka lang kasi kaya ganyan yung naisip mo. 'Di ba? Kailan kaya ang first hug? Ay ano, ang first hug niyan abangan nyo sa 2025. Di pa pwede mag-hug. Pambihira kayo. Aba, yun yung aabangan nyo talaga. Ah, 'di ba? Baliktad na nga po ang panahon ngayon. Kasi dati, 'di ba? Alam naman natin na si Beyonce, crush niya talaga si Edo. Noon, no? Noon. Ewan ko ba? Magulat na lang, magtatawanan na lang kami. Tapos may mga banat niya na ano eh, out of the word. Yung siya lang ang nakakaintindi. Pero pag inintindi mo talaga siya ng malalim, malalaman mo kung anong ibig niyang sabihin. Malalim siya mag-isip. No? Kaya lagi niyong aabangan, tatalasan niyo lagi ang inyong mga mata sa serye kasi sa serye hindi lahat ng nakikita niya nakapokus, yung sa iba hindi niyo nakikita. Kaya dapat titignan niyo lang din ang galawan. Kasi may mga pa ano yan eh, may mga pa laplis ng konti. No? Ay, sobrang love na talaga si Eds kay Beyonce, sabi na Ena. Kaya hindi, body language nila parang sila na. Ay, parang ang galing magbasa ni Ate Cindy ng body language. Oh. Mukhang pinag-aralan niya to. Kahit sa upload ni Kalingap Rab, now lang, dandit, nag-wish si Eds kay Kalingap Dan. Tama nga Kuya Reds, hindi si Eds ganyan. Oo nga, di ba? Hindi naman siya ganyan dati. Tsaka isipin nyo mga Kalingap, si Beyonce lang ang unang babaeng pinakilala sa mga magulang. So isipin mo yun kung gaano ka-importante sa kanila yon, lalo ngayon. Alam niyo si Eds kasi ang lifestyle ni Eds is parang sinauna pa. 'Di ba? Yung parang may hindi pa siya modern tulad ng ibang kabataan ngayon. No? Hindi pa modern. May paka-old pa. No? Si Beyonce lang ang pinakaunang-unang dinala or pinakilala ni Edo sa nanay at tatay ni Edo. Naguluhan ako. Si Beyonce lang pinakaunang babaeng dinala ni Eds dyan na kumbaga may mutual. Hindi lang isang beses, maraming beses na. Hindi lang sa mata, pati sa pandinig. Ay, grabe si Ate Cindy. Wag ako, kasi marupok ako. Pagdating kay Baby Beyonce, medyo overprotective na si Eds. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib yan lagi si Edo. Parang di halata yung in love na Eds, di kasi showy. Nako. Ngayon po parang iba ang nangyayari, Kaya dapat sa serye pa lang tutukan natin kung anong mangyayari. Sila na po kasi ata birthday celebration ni Dan, natagpuan na daw niya ang the one niya. Ay, ganon. Di malay nyo, natagpuan niya na yung the one niya, pero hindi pa siya nakakapag propose. Hindi pa siya nakakapagsabi. No? Nung sa serye naman, bakang hindi naman sinagot ni Beyonce. Naku po, Diyos ko. Abangan nyo po talaga. No? Sana umabot ng September 2025. Doon na magkakaalaman. No? Doon na ilalabas ang lahat. Seryoso ito, wala na itong patumpik-tumpik pa. Yan na ang katotohanan. Sa darating na September 12, 2025, itantosan nyo na yung kalendaryo na 2025. Palitan nyo na.